Welcome to the world, no heroes and villains. Welcome to... Ayan, so guys, we are talking about crafting rare equipments. Ayan, this is a tips for crafting. Ano-ano nga ba yung mga dapat nating sunod-sunod na pag-craft or yung magkakasunod or pagkakasunod ng ating pagka-craft ng ating rare equipment para makatulong sa ating daily quest and mas mabilis tayo makapag-farm, makapag-hunt nang hindi tayo nag-miss sa mga mobs. And so always remember guys, sa mga mobs, no, pagka mas mataas syempre sa yung level ng mobs, syempre pag mas mababa yung accuracy mo doon, mas madalas kang mag-miss or hindi ka tatama. It's because gap ka ng level. So para ma-achieve natin or ma-meet natin yung mas matataas na level or ma-achieve natin yung mataas na main quest, kailangan natin magpataas ng stats. Number 1 is accuracy. Ayan, pag mas mataas yung accuracy mo, kahit gano'n pa kataas yung level ng monsters na hinihit mo, syempre hindi ka or malabo kang mag-miss doon. Basta ma-meet mo yung accuracy ng pinapatay mo monsters. So ano-ano nga ba ang ating unang kailangan i-craft? So number 1 for crafting. And so dito sa crafting guys, meron tayong specialized craft. So hanggat maaari, unahin natin dito, no? Yan, so etong specialized craft, no, kailangan natin ipa-level to hanggang professional grade. So hanggat maaari, dito tayo mag-craft ng mga items. Ayan, so for example, this bow. Ayan, so pinakauna natin syempre ang i-craft is bow. Ayan, rare bow. Then after the rare bow, syempre susunod natin secondary weapon, which is yung quiver. Ayan, Nightcrow quiver for archer. Ayan. Then after that, no, ang isusunod natin na ika-craft ay accessories. So bakit nga ba accessories? That's because yung accessories ay may bigay na accuracy. Yung accuracy na ibinibigay sa ating accessories ay enhanceable po yan. Ayan. So pag na-plus 3 natin yan, so meron tayong additional na plus 6 sa ating accuracy at may PBA accuracy pa. So bakit nga ba hindi natin sinunod yung mga armors? Yan. It's because meron ditong armors na may dagdag naman accuracy pero hindi yan enhanceable. Makikita mo meron dyan plus 1 lang. Kahit i-enhance natin yan ng plus 5, hindi po siya enhanceable. Yung def lang po ang maladagdag sa atin pag nag-enhance tayo. Pero yung accuracy na bigay niyan is hindi po siya enhanceable. That's why isusunod natin is accessory, no? Ayan. Accessory, pag in-enhance natin yan, so na-enhance or nadadagdagan din yan. Katulad ng ating weapon. Ayan. Yung weapon, pag in-enhance natin yan, nadadagdagan din yan, no? Ayan. So, like secondary weapon, like quiver. Ayan, so enhanceable din po yan. So, unahin natin yung mga enhanceable na accuracy para mas mabilis tumaas yung accuracy natin. Ayan, so paano nga pa mag-craft ng rare items? So, punta lang tayo dito sa craft. Then after that, no, ayan, ang mga requirements lang niya is ito. Number 1 is rough leather. Number 2 is ancient papyrus. The number 3 is metal fragment. Then the last one is morion. So, paano nga ba makakuha ng rough leather? Rough leather ay nalulot lang po yan sa mga monsters. Ayan, level 1, level 30, click nyo lang yan. Makikita nyo na kung anong monsters yung kailangan natin patayan para makakuha tayo ng rough leather. Then the next one is itong metal fragment. Itong metal fragment naman, it is either sa dungeon natin malulot or pwede natin siyang i-dismantle. The best way for making a rough leather is for dismantling. Yan, for example, ayan, meron tayo mga nalot na mga uncommon at common na items. So, pwede natin niyang i-dismantle para makakuha tayo ng ating metal fragment. Ayan. So, meron na kaagad tayong 10 pieces na metal fragment. Then, the third one is etong ancient papyrus. So, kailangan natin ng 15 pieces kada isang rare equipment. So, nga ba nakakakuha ng ancient papyrus? Nakakakuha ng ancient papyrus is dito sa dungeon. Ayan. Dito sa Erleta Temple. At dito sa ating special dungeon which is Masarta Ice Cavern. Ayan. So, every week, weekly po ang refresh nito. Meron siyang binibigay na 8 hours
weekly na pwede tayong pumasok dyan sa ating caves para makapag-farm. Then, the second way for getting papyrus, no? Ancient papyrus is dito sa guild. Yan, punta ka sa guild. Pag mataas naman yung guild nyo, yung level ng guild nyo at na-open nyo na to, no? Yung artifact crafting. So, makakabili na tayo ng ancient papyrus dito. May weekly na 5 peraso na ancient papyrus. So, yung weekly ancient papyrus na yan, every 3 weeks makakapag-grab tayo ng rare equipment. Ayan. Then the last one is itong Morion. Ayan. Itong Morion is yung kumbaga number 1 materials for crafting rare any items. Ayan. So saan nga ba nakakakuha ng Morion or Morayon? Pupunta lang tayo sa dungeon. Then, i-click natin tong Land of Prosperity. Everyday, merong 1 hour na ibinibigay yan para makapag-farm tayo ng Morayon. Ayan, so, pag mas mataas yung ating accuracy, syempre, mas mabilis natin magpapatay or makikill yung mga monsters. It's because hindi na tayo mag-miss. Ayan, so, paano nga ba ang way para makapagpataas tayo ng ating accuracy? So, para makapagpataas tayo ng accuracy, syempre, number 1 is crafting rare equipments. Number 1, rare bow. Number 2, rare secondary weapon or itong quiver. The number 3 is yung crafting accessories. Like necklace, earrings, ayan, enhanceable lahat yan. Ring, yan, enhanceable lahat yan. Itong belt, wag na muna kasi wala naman accuracy yan. Damage reduction and max weight lang yung bigay niyan. Pero sooner or later, no, pag nakraft na natin lahat ng accessories natin, secondary and main weapon, saan natin follow yung mga armors natin para mas tumaas din yung def natin, no, or yung defense natin. It's because kahit gano'n kataas yung accuracy natin, mababa naman yung def natin, no, wala din. Kahit ilang hit lang tayo ng monsters, no, mabilis tayong matidead just because malambot pa yung character natin. So, ano pa nga ba yung way para makakuha ng accuracy? So, dito punta tayo ng collection. Ayan, click natin tong filter. Click lang natin accuracy. Kung ano yung gusto natin pataasin. Range accuracy, damage, meron pa dito PBE accuracy. Ayan, pag-click natin yan, makikita natin lahat ng accuracy na stats. So, pwede natin yan gawin or i-codex. Yan, hindi lang naman dito sa monsters, meron din dito sa achievements, and meron din syempre sa gears. Ayan, so kung ano yung mga available gears na pwede natin i-collectibles or collections or codex, so gawin natin para mas tumaas pa yung ating stats. So that's all guys. Sana nakatulong to sa mga newbie players na